Tomorrow, 11 fruiting bugs naman yun. Ano natin, i-harvest natin kasi yun lang yung naiiwan na natin na mushroom. Kaya hintay-hintay bukas. Let's go. Good morning mga kabasada. Ayun. Morning na morning ngayon. Tapos ngayon, mag-harvest tayo ulit ng ating fruiting bug, ng ating mushroom. Harvest na natin sila. Pero yung iba na naman, hindi pa rin pwede. Kaya hindi natin sila makukuha. Kaya ito lang po makukuha natin. Mag-harvest tayo ulit. Early morning tayo nag-harvest kasi yun nga, alam niyo naman. Mamaya, pagkatapos natin mag-harvest, yun nga, kailangan natin magdilig. Yun yung mga daily routine natin. Tuwing mag-harvest tayo, pagkatapos natin mag-harvest, maglilinis tayo ng fruiting bag. Then, magdidilig na tayo. Basta pag yung sinabi natin na one colony is one colony, pag one, yun katulad nito, unang pipitasin natin. Pag kinuha na natin yung isang laman ng mga fruiting bag, lahat na. Tapos nun, meron na nagtatanong, basta may nagtatanong sa atin kung araw-araw ho ba na dinidiligan ang fruiting bag. Yes po, araw-araw po siyempre kailangan diligan. It depends about climate. Sasabihin natin, pag ang klima natin ay medyo maulan-ulan, pwede naman siguro once a day o kaya twice a day. Tapos, depende kasi kung nakikita mo sa humidity ng ng growing house mo is 99%, it's okay. It's okay naman na yun kahit hindi ka na hindi ka na magdilig-dilig siguro. Pero sa akin kasi, kahit 99% ang humidity ng growing house ko, nagdidilig pa rin ako. Kasi yun nga yung pinaka-required talaga niya. Nagdidilig ako ng twice o kaya once a day. Depende po sa humidity. Kaya kailangan nyo po bumili rin po ng humidity at saka ng pang-monitor nyo sa humidity. Kasi hindi mo naman pwede mahulaan ng humidity kung maganda ba ang humidity ng growing house nyo. Hindi pa pwede po ganun. Kaya kailangan nyo po bumili ng ganito. Yan, kailangan nyo bumili ng ganyan para sigurado nyo na 99% ang humidity natin, ang temperatura natin ay 24.4 degree Celsius. Kaya kailangan po natin yan. Ito, yung mga malalaki na, pwede na natin pitasin yan. Actually, lahat to, kasi halos sabay-sabay na sila eh. Pero yung pinakamaliliit lang talaga, katulad na ito, yan. Hindi natin sila pipitasin. Ito, pwede na to kasi kahapon, itong mga to. Kahapon may tendency na sila talagang kukunin natin sila. Pipitisin na natin sila. Kaya kung mapapansin nyo, kahit maliliit, pinipitas na natin. Kasi wala yan sa laki ng wala sa laki ng oyster mushroom yan kung kailan nyo sila pipitasin. Nasa ano po yan? Nasa day. Kung ang day niya, kung ilang araw na yan, kailangan pitasin kasi masisira at masisira lang din po ang mushroom nyo. Malulusaw ho siya. Kaya kailangan po talagang pitasin siya. Katulad ng ginagawa ko, iisa-isa ko kahit sabihin na natin na maliliit, iisa-isahin po natin yan kasi one colony sila eh. Nasa isang colony lang sila kaya kailangan natin silang pitasin. Yan iba, yung katulad nito mga to. Yan. Tulad yan. Sample natin. Tulad nito, yan. Ito, hapon lang yung mga yan.
hindi natin siya pwedeng pitasin. Kaya ito, mga to lang ang pwedeng pitasin natin. Itong side na to. Kung napapansin nyo, di ba, kahit ganito yung size nila, pinipitas na natin sila kasi medyo matagal na. Mga 2 days na sila eh. 2 days na sila 2 days na yung araw nila kaya kailangan na natin silang pitasin kasi malulusaw din sila, malalabsa sila, then di na natin may bibenta, hindi na maganda yung tinda. Kasi pangit na yung niya. Magiging pangit na yung texture niya. Which is pwede naman din natin tinda kung makapal din ang mukha natin. Pero sa akin, hindi ko kasi tininda. Like yung katulad ng ginawa kong mushroom sisig na hindi maganda. Kaya ginawa ko, inulam na lang namin. Ginawa namin handa noong bagong taon. Ay, nahulog! Meron ba dyan sa ibaba? Yan. Pwede na to. Pero yung mga yan, hindi pa pwede bukas na yan. Bukas ulit mag-harvest ka pa ba? Ang lalaki naman. Tapos ang fresh pa. No, paano? Yan. Lipat naman tayo rin sa likuran. Mukhang maliit tong lagayan natin. Papalaban yata itong lagayan natin na medyo marami-rami yata yung ma-harvest natin ngayong araw na to. Bali mag 1 month old na rin po ang fruiting bag natin. May tendency na talaga siya na maliliit na yung bunga niya. Kasi habang tumatagal ang fruiting bag, hindi naman always na malalaki ang bunga ng ating mushroom kasi nasa age din po yan ng fruiting bag. Pag umabot na rin po tayo sa age na siguro ng seko, mga third harvesting natin sa kanila, lumiliit na rin po yung harvest natin sa kanila kasi yun nga po, hindi naman po pare-parehas ang colony nila. Halos lahat yan, kung mapapansin nyo, maliliit lang sila pero kailangan na rin natin silang harvest kasi nandun na sila sa tamang edad. Nasa tamang edad na yung mushroom natin kaya kailangan na natin silang harvesting. Medyo puno na to. Tara, saglit lang ilalagay ko lang doon. Hintayin nyo ako. Kung napansin nyo kanina na napuno na natin to. Ngayon, ito naman buong. Ito, kasi halos sabay-sabay sila. Ito lang siguro nasa baba ang hindi natin kukunin. Pero itong mga the rest, kukunin na natin. Actually, 50 fruiting bag lang po itong inaalagaan natin na mushroom. Hindi pa po ganun karami. Hindi pa ganun kalaki yung production natin. Pero okay naman na. Masaya-masaya na rin tayo. Bali, this coming second week, may pipick upin ulit tayo huron sa ating pinag-orderan ng fruiting bag. Pero ang mangyayari, mag-aano na rin po ako. Magkukultured na rin po ako ng mushroom. Kasi bumili na rin ako ng PP bag. At saka naman gagamitin natin sa pagkukultured na mushroom. Kaya yun po, hintay-hintay nyo po yung serya na yun. Yung magtatanim tayo, gagawa tayo ng binhi. Kung paano ba gumawa ng binhi ng kabuti. Actually, walang binhi ang kabuti. Ay, walang buto ang kabuti. Baga, yun ginagawa lang namin. Yung ginagawa lang na binhi, parang pinaka-substrate niya. Kumbaga, pagkakapitan ng amag.
Kasi alam naman natin, ang mushroom ay isang uri ng amag. Amag po ang mushroom. Ayan. 50 fruiting bag lang po ito Pero solve na at saka medyo maganda naman din naman nakita kahit sa puhunan lang natin. Talo lang ang puhunan natin sa pagbili ng fruiting bag. Pag once masimulan nyo na rin to, parang gagawin nyo na talagang magiging libangan at libangan nyo na rin. Kaso kung gagawa ka at magpo-produce ka ng fruiting bag mo, panigurado kailangan mo have a time. Kailangan mo mag-google ng oras para sa paggawa ng fruiting bag. Puro pataas po yun kuha ko. Yung pitas ko puro pataas. Hindi kasi pwede pa to. Ito lang. Yan. Bali natapos na tayo, halos wala na rin siya. Pero ito, iniwan ko pa siya. Yan. Kaya ito, di ba naman sila masyadong kukunin kasi maliliit pa nga po sila. Ganyan pa lang po siya. Kaya ganyan. Yan. Ito, ewan ko kung goods na ba yan kasi medyo ano na yata siya. Old na sila. Medyo matanda na to. Pag ganito na, matanda na yan. Kaya kailangan na natin silang pitasin. Basta nag-open na sila, bumuka na sila. Pwede na yan. Hindi katulad ng mga ganyan. Pag ibig sabihin, pag ganito, medyo malaki-laki yan. Pero katulad nito, maliit na talaga sila. Hindi na sila pwede. Mag-open na sila. Hindi katulad yan. Hindi katulad nito. Yan, katulad yan. Malaki yan. Malaki yan. Pag umano yan, malaki yan. Pero yung katulad ng isang kinuhanan natin yung maliit. Yan, maliit talaga yun. Kumbaga nabansot. Medyo nabansot yun. Pati ayan, medyo meron pa naman. Psyllium. Ang update din po natin sa ating white oyster mushroom ay wala pa. Halos nakakatamad sigurong alagaan ng white oyster kasi napansin nyo, noong 31 ay 28 natin siya pinitasan. 27, 28, 29, 30, 31, 32, ay 31, 1, 2, 3. 3 days na, 7, magsa 7 days na siya pero wala pa rin siyang fruits. Diba? Unlike sa brown oyster natin, ilang days lang, nagpo-fruit kagad siya. 4 days, 3 days, nagpo-fruit na siya. Hindi katulad na itong white oyster natin. Ewan ko ba kung bakit. Yan. Hindi siya maganda siguro. Pero itatry pa rin natin siya. Na magko-colony pa rin tayo. Para dyan. Pero, yung masipag din talaga, yung brown oyster natin kasi meron silang may mga fruits talaga siya. Ito, sa side na to, actually, wala na siyang bunga. Bus na. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tomorrow, 11 fruiting bags naman yun. Ano natin, i-harvest natin kasi yun lang yung naiiwan na natin na mushroom. Kaya, hintay-hintay bukas. Let's go.